I give you a new commandment, says the Lord. Love one another as I have loved you. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Matthew. glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive? As many as 7 times? Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property in payment of the debt. At that the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me and I will pay you back. But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now, when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you? Then in anger, his master handed him over the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you unless each of you forgives your brother from your heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, everyone. Pakibati naman po ninyong yung mga katabi ng sang napakatamis na good morning. Good morning, good morning. Good morning po. Isang araw, may nag-PM sa akin. And mind you, hindi ko po siya kilala. No? May nag-private message sa akin using Facebook. At itago na lang po natin siya sa pangalang Karing. No? Pangalang Karing. Ito po ang kanyang message sa akin. Makinig kayong mabuti. Dear Father, tawagin mo na lang akong Karing. 25 years old na po ako. Alam mo, Father, mayroon po akong kapitbahay na naging malapit sa akin. Mag-best friend na nga kami eh. Pero hindi ko akalain, isa pala siyang ahas. Yes, Father, ahas.
Bagong kasal lang kami ng mister ko nung magtrabaho siya sa Dubai. May 5 taon na ang nakakaraan nang minsan siya ay bumalik sa Pilipinas at doon kami nagkaanak. Pero alam mo, Father, kung anong ginawa ng best friend ko? Nagkalat siya ng kasinungalingan. Iba raw ang ama ng dinadala ko sa sinapupunan. Hindi ko alam kung bakit ginawa niya iyon. Father, buti na lang hindi po naniwala agad-agad ang asawa ko nang makausap ko siya sa Facebook video. Pero Father, aaminin ko sa inyo, kinasusuklaman ko mula noon ang aking best friend. Hindi ko alam kung saan niya napulot yung balitang iyon. In the first place, Father, anak ng aking dinadala, ng aking asawa. Walang iba. Nang magbalik muli sa bansa ang mister ko, ipina-DNA test namin ang baby at napatunayang 98% na anak siya ng aking mister. Kahit humingi na ng tawad ang aking best friend sa akin, di ko nga alam, Father, kung tatawagin ko pa siyang best friend, pero totoo lang, hindi ko na maibalik ang dati kong closeness sa kanya. Bakit? Sa loob ng puso ko, kinasusuklaman ko siya. Nagbalik sa Dubai ang mister ko at tiniyak sa akin na buong buo ang kanyang pagmamahal at tiwala sa akin. Father, paano ko mapapatawad ang dati kong best friend? Karing. Ay, ang hirap, no? Paano mo nga naman papatawarin yung taong naninira sa'yo? Ang hirap naman talagang bigyang kapatawaran ang ganito. Yung inaakala mong kakampi mo, yung inaakala mo na nandyan siya para sa'yo, yung kaya nga sinasabi mo yung lahat-lahat sa kanya kasi alam mong pagtatanggol ka niya at itatago niya yung mga sikreto mo, one day, malalaman mo na lang, aba, nagkakalat na siya ng kasinungalingan, mapanira. Paano mo nga naman patatawarin ang ganito? Ay. Lahat nga tayo, magbuntong hininga, malalim. 1, 2, 3, go. Ay. Sigurado ako may mga ilan sa atin dito ang naranasan na ang ganito. Sabi nga ng isang kanta, bahay kubo kahit munti, mga tsismosay naroon, usapay sari-sari, buladas ay hudas, dagdag at bawas, kwentong pabida-bida, pasikat pa sila, at saka meron pa, inggiterang plastic, insecure at sip-sip, sa paligid-ligid, puno ng lintang maninira. Totoo nga naman, sa panahon ngayon, marami talagang mapanira. At ang nangyari kay Karing, sigurado ako nangyari din ito sa iba. Maaring magkaiba ang sitwasyon, pero sigurado akong nagkaroon din ang iba sa atin o lahat sa atin ng mga kaaway, ng mga taong hindi mo aasahan na sasaktan ka. Ang hirap. Napakahirap. Aminado ako, kapag ganito ang nangyayari, mahirap talagang magpatawad. Kaya nga ang ating ebanghelyo ngayon, hinahamon tayong matutong magpatawad. Matutong magpatawad.
And mind you, my friends, hindi lang isang beses, hindi lang 2 o 3, kundi wag sana tayong magsawang magpatawad. Sabi nga, 77 times. Ibig sabihin, wag mapagod sa pagpapatawad. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, sana matuto rin tayong magpatawad. Paano nga ba magpatawad? Mga kapatid, dapat dumaan tayo sa proseso. At ano ang prosesong ito? Ito ay ang 3 D. 3 D. Ano ang unang D? Damhin. Pangalawa, dialogue. At pangatlo, desisyon. Ulitin ko, damhin, dialogue, desisyon. Pwede ho ba nating ulitin? Ano yung 3 D? Damhin, pangalawa, dialogue, pangatlo, desisyon. Punta tayo sa unang D, ang damhin. In psychology, ang turo ay ang hindi pwedeng magsinungaling ay ang nararamdaman. Pwedeng magsinungaling ang isip, pero ang nararamdaman hindi pwedeng magsinungaling. Kung nasasaktan, nasasaktan. Kung kaya't mga ginigili kong mga kapatid, feel the feeling. Damhin mo. Kung nasasaktan ka, nasasaktan ka. But don't get me wrong. Hindi ko sinasabing isigaw mo sa buong mundo na ikaw ay nasasaktan. Pero at least aminin mo sa iyong sarili na nahihirapan ka, naiiyak ka, nasasaktan ka. Aminin mo at least sa iyong sarili. Damhin mo, feel the feeling. Para lang yung isang tao na ayaw pumunta sa doktor. Bakit may mga taong ayaw pumunta sa doktor kahit alam na nilang may sakit sila? Kasi ayaw nilang marinig mismo sa doktor na may sakit. Laging may denial. Ganyan din po kapag nagagalit. You have to feel the feeling. Kung nasasaktan, nasasaktan. Aminin, damhin. That's the first. The second D, ano yung second D? Dialogue. Kung kailangang mag-usap, mag-usap. Take note of the qualifier, kung kailangan. Mga kapatid, kapag hindi pa pwedeng mag-usap, wag muna. Pero kung kailangan ng mag-usap, gawin mo. Anong ibig ko sabihin kung hindi pa pwede? For example, mainit ang ulo ko, mainit ang ulo niya. Sa palagay ninyo, magkakaroon ng pag-uusap? Wala. Anong mangyayari kapag nag-usap ang dalawang may iinit ang ulo? Mag-aaway lang yan. Parang lang yang magkakaroon ng sabong. Kaya nga ang salitang ginamit natin ay dialogue. Ibig sabihin, hindi lang pakikipag-usap, kundi dapat makinig. Makinig. Nung kumuha po ako ng pastoral counseling, isa sa binigyang diin sa amin ng aming profesor, kapag ikaw ay nakikipag-usap, huwag tayong maging accusive. Anong ibig sabihin ng accusive? Yung ganito yun, may ginawa siyang mali. Tapos ikaw, ang tendency natin ay, ikaw kasi, ginawa mo kasi yan eh. Kung hindi mo yan ginawa, hindi ako magiging ganito. Ikaw kasi, you are accusing people. What if hindi alam ng tao na nakasakit siya? What if hindi alam ng tao na nasasaktan ka pala? Let us also be fair about it. Pero, kapag ganito mo idinaan,
Alam mo, nung ginawa mo ito, maaring hindi mo sinasadya, pero nasaktan ako. Ipaalam mo sa kanya yung naramdaman mo. At least doon, hindi niya pwedeng sabihin, wag mo yung damit. Hindi niya katawan yon. It's your being. Ipaalam mo sa kanya. Pero kapag nag-usap kayo, take note, there's a proper place, a proper timing, a proper manner. Ilang beses na akong nagbibigay ng retreats and recollection. Lalong-lalo na nung nandoon ako sa Maynila. Modesty aside, sa isang buwan, nakaka-4 na retreat ako. Retreat, umaabot ito ng 2 hanggang 3 araw. At madalas na binibigyan ko ay mga young professionals, mga estudyante. At may napapansin ako. May mga ibang grupo, they were insisting, Father, mag-bull session naman tayo. Alam niyo yung bull session? Marami kayo. Tapos, sasabihin mo yung ayaw mo doon sa tao. Yun yung bull session. Take note retreat ito. Kapag sinasabihan na ako ng ganon, ang una kong tanong ay, una, yung bang sasabihin mo ay alam ng marami? Halimbawa, 10 kayo, yung bang 10 tao o 9 na tao, alam ba yan? Ay hindi po. 3 lang po kaming nakakaalam. 3 lang kayong nakakaalam? Tapos, yung 7 na walang kaalam-alam, sasabihin mo sa kanila? Ano yun? Paninira na yun. Nagkakaroon na ng trauma. Kaya nga, I disagree to bull session, especially kung hindi alam ng marami. Kaya kapag meron kang ayaw sa tao, kung meron kang gustong sabihin sa tao, may proper place, may proper manner, may proper timing. Kaya nga po maraming nag-aaway kasi nakakalimutan ito. Ang nangunguna tuloy, silakbo ng damdamin. At kapag silakbo ng damdamin ng umiiral, nagiging asal hayop na tayo. Kasi hindi na tayo nag-iisip. Puro damdamin lamang. Mahirap yon. Ang asal tao, ginagamit ang isip, hindi lang ang damdamin. Kaya dapat pag-isipan ang bawat salitang lumalabas. Pakatandaan po natin, kapag ginamit mo ang lapis, kapag nagkamali ka, may katapat yang eraser. Sa cellphone, sa computer, kapag nagkamali ka, may katapat yang backspace or delete. Pero kapag ang salita lumabas na, sa palagay mo, mababawi mo pa yon? Hindi na, nasabi mo na. At sa totoo lang, mas masakit ang salita kesa suntok. Kaya nga pinag-iisipan. Ulitin ko, sa dialogue, maging asal tao, hindi asal hayop. Pangatlong D. Ano yung pangatlong D? Decision. Decision. Ano yung unang D? Damhin, feel the feeling, no? Pangalawang D, dialogue, at pangatlong D, decision. Now, you have to make a decision. Anong gusto mong mangyari ngayon? Will you stay on that level na galit ka? Will you stay on that level na lagi kang nai-stress? Ang hirap naman yata nun. Gumawa ng isang pag-aaral ang Harvard University tungkol sa mga taong laging stress at galit. At alam nyo kung sinong tinanong? Mga doktor. Doktor ang tinanong.
Lagi ba kayo nasi-stress? Lagi ba kayo nagagalit? Yun yung mga tanong. Lumipas ang 10 taon, bumalik ang grupong gumawa ng survey. Binalikan yung mga tao. At alam nyo kung ano ang natuklasan nila? Yung mga taong laging stress at galit, after 10 years, patay na. Maraming nabubuhay sa stress. Maraming nabubuhay sa galit. And according to recent studies, nakakababa ng immune system ang negative emotions. And this includes anger. Mga kapatid, masarap mabuhay. Bakit mo palulungkutin ang buhay? Bakit mo hahayaang mabuhay sa galit kung pwede ka namang magdesisyon na maging masaya? Learn to move on. Sana, no? Huwag nating hayaang tumigil sa galit. Isang praktikal na pangyayari kapag ang isang tao ay hindi nagpapatawad, ang isang taong nagagalit. Example, nakita mo yung tao, halimbawa kanina yung kinukwento ko, yung best friend, naglalakad dyan, papunta rito. Ikaw naman ay papunta doon. Nung makita mo siya, galit na galit ka. At para wala na lang sin, anong gagawin mo ngayon? Iiwas ka. Imbes na ito yung dadaanan mo na mas malapit, anong gagawin mo? Pupunta ka ngayon doon. Yung shortcut naging long cut. Ang tanong, sino ang tanga? Di ba? Magpakatotoo tayo. Pinaliliit mo ang mundo na kung saan pwede ka namang maging malaya. Mga kapatid, mahirap mabuhay nang hindi nagpapatawad. Marami ang pwedeng mangyari sa iyo. Kaya nga ito po ang ilang mga suggestions on how to forgive. Unang D, damhin, feel the feeling. Pangalawang D, dialogue. Pangatlong D, decision. Lastly, one thing for sure, hindi mo naman makakalimutan yung sinabi ng tao, ginawa ng tao sa iyo. Hindi mo yan makakalimutan. Nandyan yan. Hindi ka magkakaroon ng amnesia kapag ikaw ay nagpatawad. Walang ganon. Pero, gusto mong maging masaya? Simulan mo ang proseso ng pagpapatawad. At least kausapin mo yung tao, civil. When we talk about civil, no, hindi ko sinasabing maging close uli. At least, kausapin mo siya bilang tao. Masarap mabuhay. At sana mga kapatid, mabuhay tayo ng payapa. Amen? Palakpakan po natin ang